Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video ay pag-uusapan natin kung worth it pa ba na mag-apply dito sa Poland. Pero bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel or i-follow itong ating Facebook account. At itap na rin ang bell button para sa mga susunod pang informative video. Pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. At kung ready ka na, umpisahan na natin. Worth it pa ba ang mag-apply sa Poland? Para maging malinaw, hahatiin natin sa dalawang klase itong ating usapan. Una, yung mga advantages. At yung pangalawa, syempre yung mga disadvantages. Pero unahin muna natin sa mga advantages. Umpisahan natin sa usapang job opportunities. Dito sa Poland, mga kababayan, 55 years old ay pwede pang magtrabaho. Kahit undergrad ka ng high school, okay lang. As long as kaya mong gawin yung trabaho. Kung mga factory worker lang naman, mga warehouse worker at saka mga farm job, yung mga ganyang klaseng trabaho ay hindi nangangailangan ng qualifications. Ang importante lang is kaya mo yung trabaho. At pangalawa, syempre mas maganda kung medyo marunong tayo mag-English kahit papano. Kasi nagagamit natin yan. Syempre yung mga lokal, hindi na magtsatsaga mag-aral ng Tagalog language, di ba? So at least prepared kayo sa mga ganyan. At least may konting alam sa English. Hindi naman kailangan na sobrang galing or magaling ka sa English. Hindi kailangan yun. Importante lang naintindihan mo at kaya mong magsalita ng English. Kahit pabalbaluktot yan, okay lang. Isa pa sa mga kagandahan pagdating sa job opportunities, maliban na nga sa marami kang option, no? Pagka dumating yung time na siguro nanawa ka na dito sa Poland at gusto mo naman i-try sa ibang lugar, pwede yan. Basta lang meron na kayong TRC or yung tinatawag nating temporary residence card. Pwede kayo mag cross country, pumunta kayo ng Italy, ng France, ng Germany, Spain. Pwede yan mga kababayan. Huwag lang tayo mapili sa trabaho. Mabubuhay tayo dito. Okay? Pero very common naman na sa mga Pilipino, no, na talagang walang inuurungan pagdating sa trabaho. Kaya talagang nakakatuwa, guys. Dito sa Poland, napakaraming job opportunities. Kung ganun nga lang kadali mag-apply papunta rito galing sa Pilipinas, ay talagang siguro kahit ako gusto ko kayong tulungan eh. Pero sa ngayon medyo pahirapan pa. Sana dumating yung time na madali na lang makapag-apply papunta rito. Kasi pagdating sa employment, mga kababayan, hindi kayo mahihirapan maghanap ng trabaho dito. Sa katunayan, kung halimbawa lang sa una mong trabaho ay hindi ka okay, hindi okay para sa'yo, it's either maliit yung sweldo para sa'yo or medyo nahihirapan ka sa trabaho, napakadali lang mag-transfer, napakadali lang lumipat sa ibang trabaho, mga kababayan. Wala nang mga kuskus balumos dyan. Mabilis lang lumipat ng trabaho dito. Para ka lang din nasa Pilipinas. Kaya kung iniisip mo na paano na lang kung mabakante ako, mawalan ako ng trabaho, I think hindi mangyayari yan. Kasi dito talagang napakabilis lang pumasok sa trabaho. Okay? So yun pagdating sa employment. Pangalawa, salary. Napaka-importante din na malaman natin to, syempre, no? Ang sahod dito sa ngayon, as of anong date ba ngayon? month of June 2024.
nasa 22.4 na. Sa ibang company, nasa 24 point something zloty na. Ito lang yung na-notice ko dito mga kabayan. Simula nung dumating ako dito, ang unang rate ko sa unang trabaho na napasukan ko dito ay umaabot lang ng 16 point something. And tumaas ng tumaas. Every year, 2 beses siya tumataas. At mahigit 1 taon pa lang ako dito sa Poland. Pero umabot na ng 22 to 24 zloty per hour na ang pasweldo. At isa yan sa mga good sign na itong Poland is nagbo-boom na yung economy. At hindi tayo sigurado, no, pero nandun na yung kumbaga yung chance na tumaas pa ng tumaas yung sahod dito sa Poland. Ngayon kasi itong bansang Poland, hindi pa naman talaga siya ganun ka fully developed country. Pero naniniwala ako na darating ang time na kaya niya nang makipagsabayan sa ibang mga European country like sa France, Germany, Spain, Italy. Mangyayari po yun sa nakikita ko. Kaya isa sa pinakamagandang bagay dito ay yung salary nag-i-increase talaga. So, yun, napakagandang sinyalis noon para sa ating mga OFW at sa mga iba pang mga immigrant workers. Linawin ko lang mga kababayan, yung 22 to 24 zloty per hour na rate dito sa Poland is net na po yan. Net na yan, hindi siya gross. Deducted na po yung tax doon. Kaya computein nyo na lang 22 or 24 zloty per hour times 8 hours and then times 5 days a week, sabihin na natin. Ang pasok dito minsan 5 days a week. Minsan naman sa ibang mga company 6 days a week. At least may isang araw na pahinga. At hindi pare-parehas, no? Kasi sa ibang company ang pasok nila 8 hours lang, tulad sa amin 8 hours lang. Pero may time na nagpapa-overtime sila up to 12 hours. And pinapapasukan pa nila yung Sabado. So isipin nyo guys kung gaano kalaki yung kikitain nyo kapag ganyang kalaki yung lagi kayong may overtime. Pero sa ibang company consistent, talagang 10 hours yung pasok nila a day, and then yung iba naman 12 hours per day. At Monday to Saturday pa yon. Kaya talagang tiba-tiba kayo sa OT. So ganun siya, ganun yung kalakaran dito sa Poland, ganun kaganda pagdating sa usapang salary. Cost of living. Cost of living is isa rin sa mga napaka-importanting bagay na dapat nyong malaman. Hindi kayo maniniwala na minsan nagsisale sa mga supermarket. Alam niyo ba kung magkano na lang ang 1 kilo ng bigas? Ang regular price ng 1 kilong bigas dito, yung hindi ko alam kung paano ko i-rate yung kalidad ng bigas, pero not bad. Ang importante kasi sa atin, may bigas, may masasaing, di ba? Kasi rice is life sa ating mga Pilipino. Ang regular price ng bigas dito is pumapalo ng 3 point something zloty up to 5 zloty. So depende yan sa klase ng bigas minsan, at depende rin depende rin sa supermarket na bibilhan mo. Okay? Pero doon sa supermarket na lagi naming binibilhan, doon sa Lidl, kung saan kami nag-grocery, pag nagsisale sila, pumapalo na lang ng 1.4 zloty ang 1 kilo ng bigas. Kung i-convert mo yon into peso, sa 14 pesos per 1 zloty, wala pang 20 pesos yun. Diba? Napakamura, guys. 1 kilo ng bigas, hindi umabot ng 20 pesos. At hindi lang yun mga kabayan, Hindi lang about sa bigas yung pinag-usapan natin. Pati yung ibang mga bilihin dito, minsan mas mababa pa kaysa sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Yung mga basic needs natin, yung mga gulay, yung mga ganyan, yung mga karne, manok. Yan guys, napakamura.
hindi naman hindi naman ganun kamura, pero may pagkakataon na talagang nagsisale sila at mura. Alam nyo ba, sa loob ng isang linggo, lagi silang nagsisale ng at least isang araw, isang linggo. At para makatipid, so tinatimingan namin yon. Inaabangan namin yung araw na nagsisale sila. Madali lang naman malaman kasi may mga application naman, high-tech na tayo. So, i-check mo lang sa cellphone mo kung may mga updates doon sa mga supermarket kung saan may sale. Pero, overall, masasabi ko, yung presyo dito at saka presyo sa Pinas in terms of mga bilihin, mga basic needs natin is hindi nagkakalayo. Kaya, pasado sa akin pagdating sa cost of living. Pagdating sa bahay, medyo may kamahalan, pero same lang din naman sa Pinas eh. Kasi kung tutusin mo, para makapagrenta ka ng isang apartment, siguro aabot ng mga 5 to 10,000, di ba? Depende sa location yun eh. Kapag nasa city kayo, so mas mahal. Pag nasa province, mas mura. Pero dito sa Poland, halos hindi rin naman nagkakalayo ang renta sa bahay. At saka yung bill sa kuryente, nakadepende na yan sa inyo kung paano kayo magtitipid. Except na lang kapag winter, talagang mapapamahal kayo sa kuryente dito. Kasi kailangan nyo ng heater. So yun. Ano pa ba? Transportation, napaka-accessible at saka mura lang yung transportation nila para sa akin. Kasi kung gusto nyong mag-monthly sa bus, makakabili kayo ng 115 zloty per month. Unlimited rides na yon. And every time, within a month, so kahit araw-araw kayo sumakay ng bus, then oras-oras kayo sumakay ng bus, okay lang. Unlimited yon. So ganun kamura ang transportation dito. Pagdating naman sa taxi, kung gusto mong mag-taxi, yan, minsan may kamahalan, pero kapag may mga promo, makakatipid ka rin. Minsan, pamasahin namin, 5 zloty lang, 8 zloty lang, 10 zloty lang, 4 na kami nun. Or 2 na kami nun nung asawa ko. Kaya, pagdating sa cost of living dito, kumpara doon sa ibang mga European country, ang Poland ay talagang napakababa ng cost of living. So, isa yon sa mga advantage dito sa Poland, mga kababayan. Pag-usapan naman natin ang mga benefits dito sa Poland. So, dito sa Poland, free hospitalization. Okay? At discounted tayo sa mga gamot. Kung sa Pilipinas, may mga pagkakataon na talagang mahal ang gamot na bibilhin natin kasi parang special na gamot yon para sa mga ganitong karamdaman. Pero dito, kapag once naguhulog ka ng tax, discounted ka na sa ospital, free ka na sa check-up sa ospital, discounted ka pa sa mga gamot. Okay, so yun based on my experience. Ilang beses na kami nagpunta ng ospital for some reason, illness, at wala talaga kaming binabayaran. At pag merong na-recommend sa amin na gamot na ganito, bilhin mo, nabibili namin sa murang halaga. Parang tansya ko nasa mga 70% discount, something ganun. As in, mura lang. At maliban doon sa mga health benefits, pag nagkaanak ka dito, may allowance na marireceive from the government. Kahit nga may anak ka na nung pumunta ka dito sa Poland, kapag yung anak mo na yon na-register mo sa government, dineclare mo na may anak ka, may tinatawag dito na PIT-11, yung anak mo na yon makaka-receive ng yearly allowance. Malaki rin guys yung matatanggap nyo kasi yung yearly allowance na yan, example na lang, ito hindi accurate pero more or less nasa mga 1,000 zloty or katumbas sa atin ng mga 13,500 or 14,000 depende sa palitan. So may marireceive kang
yearly allowance para sa anak mo. Di ba napakaganda? At kung halimbawa naman nagkaanak ka dito sa Poland, so meron kang marireceive na allowance para sa anak mo. Ang pagkakaalam ko, monthly allowance yung marireceive mo, hindi siya yearly kapag ka nandito yung anak mo at dito mo pinanganak. I mean, dito nakaregister yung anak mo. At maliban doon sa mga benefits na ganon, free education yung anak mo kapag pinag-aral mo dito. At isa pa sa mga kagandahan ng mga benefits na makukuha mo dito para sa mga babae ito, no? Kapag ka nagbuntis, may matatanggap na I think 80% na salary sa kung magkano yung salary mo per month. 80% matatanggap mo yon kahit hindi ka pumasok sa trabaho kasi nga buntis. And then makaka-receive ka ng ganun. Ang pagkakatanda ko nasa parang 15 months pagkakatanda ko. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Basta more or less mga ganyan, 15 months. Makakatanggap ka ng 80% salary kahit na hindi ka pumapasok sa trabaho. Kahit na nasa agency ka or direct hire ka sa mga company. At syempre, isa sa mga benefits na meron tayo dito sa Poland ay ang chance na magkaroon ka ng permanent residency. Ewan ko lang kung interesado lahat magkaroon ng ganyan, permanent residency, pero I think malaking tulong yan para sa atin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga magiging anak din natin. Kasi kung may permanent residency ka na dito sa Europe, isipin nyo, yung anak nyo, hindi na makikipagsiksikan, makikipag-agawan ng mga opportunity sa Pilipinas. Dito sa Europe, napakalawak ng opportunity, ng mga job opportunity. Napakadaming pagpipilian, napakaraming mapupuntahan. And I think ang permanent residency is naniniwala akong malaking tulong yan para sa atin na mga Pilipino. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa mga magiging anak natin. Environment. Siguro naitanong nyo na rin yung sarili, mababait kaya yung mga Polish? Mababait kaya yung mga taga rito sa Poland? Guys, in my personal experience, masasabi ko mababait ang mga Polish. Meron din syempre mga siraulo kahit saang lugar naman, diba? Meron din mga ganyan, may mga tao talaga. Pero ilang percent lang, pero mostly sa kanila, masasabi ko good talaga. Alam nyo yung kahit hindi mo naman talaga siya close, kakamayan ka, babatiin ka, as in napaka generous nila. Hindi tayo sanay na nakikipag-shake hands at palabati, pero sila talagang babatiin ka araw-araw. Consistent. Ganun po sila dito. Yung mga place nila dito, mga kabayan, napakalinis, napakasariwa. Sariwa ang hangin. Makikita mo sa mga city talagang ang daming punong kahoy. Maraming mga park, maraming mga malalaking puno. Kahit sa gitna pa ng syudad, talagang maraming mga puno, maraming malalaking puno at maraming mga halaman. Every summer matutuwa ka dito. Sobrang daming bulaklak sa paligid. As in, yung mga bulaklak sa kanila parang mga damo na lang sa atin eh. Ang dami dito. At disiplina sila pagdating sa basura. Talagang sinisegregate nila yung mga plastic, mga nabubulok at saka di nabubulok. Kaya naman, sa mga kalsada, makikita mo talagang napakalinis. At saka napakaayos ng mga kalsada nila dito guys, kasi may mga bike lane, may mga walk lane. Kung gusto mo maglakad-lakad, walang problema. Dito nga pala, gustong-gusto ng mga tao na naglalakad at saka nagbabike. Gusto nila yung may exercise. Kaya kung makikita mo yung mga kalsada, napakaganda ng mga bike lane at saka mga daanan ng mga taong naglalakad. Talagang pinapahalagahan nila yan dito. At hindi ko halos maramdaman yung usok ng sasakyan dito. Palibhasa nga kasi sa dami ng punong kahoy, talagang fresh lagi yung
fresh lagi yung hangin. Kaya napakasarap maglakad-lakad dito. Yan, makikita nyo minsan sa mga video ko, naglalakad kami. Kasi napakasarap maglakad dito. Hindi siya mainit at napaka-presko pa ng hangin. So yun yung mga advantages na nakita ko dito sa Poland na sa tingin ko ay magugustuhan nyo rin. Ibang mga advantages dito sa Poland na hindi nyo makukuha sa ibang bansa like sa Taiwan, like sa Saudi. Walang ganun. So dito sa Poland, maraming magagandang rason para mag-stay kayo dito.